Isang retiradong heneral ng Air Force na may dalawang bituin ang biglang nawala na parang bula. Isang lalaking dating konektado sa pananaliksik tungkol sa UFO. At ilang araw lang matapos utusan ni Pangulong Donald Trump ang pagpapalabas ng mga file ng gobyerno tungkol sa UFO, na yon ay may mga pahayag si Hillary Clinton at ang kanyang deposition tungkol kay Epstein na nagdadagdag ng panibagong twist. Maraming tanong ang lumilitaw tungkol sa mga alien. Totoo nga ba sila? Nasaan ang general? Lahat ito ay tatalakayin kasama ang pribadong investigador. Tulungan mo kaming ipaliwanag ang nangyayari dito. Maligayang pagdating sa Law and Crime Sidebar na inihahatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, pwede ba tayong maging tapat bago magsimula? Kapag nakita ng karamihan ng bank statement nila, nakakahiya siguro ang dami ng DoorDash orders nila nitong 2 taon, di ba? May nabasa akong ulat na tiyak na mapapababa mo ang telepono mo ngayon. Bakit? May mga paratang na sinusubaybayan ng apang lokasyon mo at ibinabahagi ito sa third party ng walang pahintulot na posibleng kumita mula sa sensitibong datos. Malaking issue ito sa privacy. Pero ganito kasi yan. Sina Morgan at Morgan na ang nag-iimbestiga. Kung ginamit mo ang app mula 2023 hanggang 2025, madaling malaman kung kwalipikado kang mag-claim. Kung oo, baka may karapatan kang makatanggap ng kompensasyon. Bisitahin ang forthepeople.com/sidebar-DoorDash o i-click ang link sa description para sa libreng case review. Abutin lang ito ng 5 minuto o mas mababa pa at sana ay masubukan mo ito. Isang retiradong heneral ng Air Force na may napapaulat na koneksyon sa isa sa pinakakilalang lugar ng pananaliksik ng UFO sa Estados Unidos ay tila nawala sa Albuquerque, New Mexico. Si Major General William McCaslin, ang dating commander ng Air Force Research Laboratory sa Wright-Patterson Air Force Base, ay halos 1 linggo nang nawawala. Humihingi ng impormasyon ang opisina ng sheriff at tinutulungan sila ng FBI sa paghahanap na yon. Ang timing ng kanyang pagkawala, ilang araw matapos ang muling panawagang ilabas ang mga file ng gobyerno tungkol sa UFO, ay nagdulot ng matinding kuryosidad. Sabi ng autoridad, noong Pebrero 27 ng umaga, biglang nawala si McCaslin. Walang kumpirmadong saksi, deskripsyon ng suot, o alam na direksyon. Basta na lang siyang nawala. Ngayon, yung timing na yan, hindi natin pwedeng baliwalain. Hindi rin namin sinasabing may kaugnayan ito, pero kailangan naming banggitin. 8 araw bago nawala si McCaslin, nag-post si Pangulong Donald Trump sa Truth Social. Nais sa malaking interes, inuutusan ko ang kalihim ng digmaan at iba pang ahensya na simulan ng pagtukoy at paglalabas ng mga file ng gobyerno tungkol sa mga alien, extraterrestrial na buhay, hindi matukoy na aerial phenomena at mga UFO. Pagkatapos, si Hillary Clinton, dating kalihim ng Estado at unang ginang, ay sumalang sa deposition sa investigasyon ng GOP sa kapulungan tungkol kay Jeffrey Epstein. Tandaan mo, napag-usapan natin ito. Tinalakay natin ito sa sidebar, ang House Oversight Committee. Ngayon, hindi tungkol sa UFOs ang pagtatanong, pero nabanggit din saglitang paksang yon. Pakinggan mo ito. Noong presidente ang iyong asawa, si Lawrence Rockefeller, ay nagsikap na ilantad ang tungkol sa UFOs, UAPs. Nung tumatakbo ka sa pagkapresidente, sinabi ni John Podesta na ilalantad mo ang mga file na ito kapag naging presidente ka. Masaya ka bang malalaman na mailalantad na ang mga file na ito? Masaya ako, gaya ng sinabi ko sa tingin ko. Narinig mo ang pangalan na John Podesta, na campaign chairman ni Hillary Clinton noong 2016. Dati siyang White House Chief of Staff kay Pangulong Bill Clinton at Senior Advisor kay Pangulong Barack Obama. Dito na nagkaroon ng panibagong twist. Noong 2016, inilatalan ng Wikileaks ang libu-libong email mula sa account ni Podesta. At kasama doon ang mga mensahe mula kay Tom DeLonge, ang gitarista ng bandang Blink-182 na ngayon ay aktibong kasali sa mga proyekto ng pananaliksik tungkol sa UFO. Sa mga email, sinabi ni DeLonge na nakikipag-ugnayan siya sa mga taong konektado sa militar tungkol sa UFO initiatives. Isa sa mga taong binanggit niya ay si General William McCaslin. Ayon kay DeLonge, si McCaslin ang nagbigay sa kanya ng payo at tumulong mag-ugnay sa mga tagapayo para sa kanyang pananaliksik, bagaman hindi ito direktang kinumpirma ni McCaslin. Narito ang timeline. Pebrero 11 minanunsyo ng Pangulo ang planong ilabas ang mga file ng gobyerno ukol sa UFO. Noong Pebrero 26, tinanong si Hillary Clinton sa deposition tungkol sa UFO at nabanggit niyang matagal nang interesado si Podesta sa paksa. At kinabukasan, Pebrero 27 na iulat na nawawala si General William McCaslin sa Albuquerque. Sige, ulitin ko lang para malinaw. Walang ebidensya na nag-uugnay sa mga pangyayaring ito. At hindi rin nagbanggit ang mga autoridad ng anumang koneksyon.
Pero paano ko naman hindi mababanggit ito? Kapag isang retiradong general ng Air Force na may kaugnayan sa malaking research laboratory ay misteryosong nawawala at nababanggit sa mga usapan tungkol sa UFO disclosures, normal lang na maging sentro ito ng atensyon. At ano nangyari sa kanya? Ano talagang nangyari kay McCaslin? Narito ang alam ng mga investigador na yon at bakit interesado ang mga tao sa pagkawala na ito. Ayon sa tanggapan ng sheriff ng Bernalillo County, si William Neil McCaslin, 68 taong gulang ay may taas na 5'11" timbang na 100 at 60 pounds puti ang buhok at asul ang mga mata. Noong umaga ng Pebrero 27, huling nakita si William Neil McCaslin sa Quail Run Court, North E, Albuquerque. Iyan ay ayon sa isang bulletin para sa mga nawawalang tao na inilabas ng tanggapan ng sheriff sa publiko. Sabi ni mga otoridad, wala silang impormasyon kung ano ang suot niya. Hindi rin nila alam kung saan siya nagtungo. Ang sinabi nila, at ito ay direkta mula sa bulletin na yon, ay may hindi tinukoy na mga problemang medical si McCaslin. Dahil sa mga problemang yon, nag-aalala ang otoridad sa kanyang kaligtasan. Gusto ko pang pag-usapan ito. Hinili ng tanggapan ng sheriff sa mga residente ng Quail Run na suriin ng security camera footage noong umaga ng Pebrero 27. Mga doorbell o driveway camera o anumang maaaring nakakuha kay McCaslin o sasakyang umaalis doon. Balikan natin si McCaslin. Ayon sa opisyal na talambuhay ng US Air Force, nagtapos si William McCaslin sa Air Force Academy noong 1979 na may bachelor sa astronautical engineering. Sa loob ng 34 na taon, nagtrabaho siya sa pananaliksik sa kalawakan, pagkuha at operasyon, kabilang ang mga posisyon sa National Reconnaissance Office at Pentagon. Ang National Reconnaissance Office ay isa sa pinakalihim na ahensya ng intelihensya sa bansa at responsable sa paggawa at pagpapatakbo ng mga spy satellite ng Amerika. Kaya malinaw na, hindi mo talaga malalaman ng masyadong maraming detalye tungkol dyan. Pero si McCaslin ay hindi lang basta mananaliksik. Mukhang gumagawa siya ng pananaliksik na lampas pa sa top secret ang antas. Ang pinakamahalagang posisyon para sa kwentong ito at sa mga pangyayaring sinusuri natin ay dumating noong 2011. Ayon sa tala ng Air Force, naging commander ng Air Force Research Laboratory sa Wright-Patterson Air Force Base sa Ohio si McCaslin. Hinawakan niya ang posisyon hanggang sa magretiro siya sa Air Force noong Oktubre 2013. Iniulat ng Dayton Daily News at iba pang halaga ng posisyong ito dahil si McCaslin bilang commander ang namahala sa $2.2 bilyong na Science at Technology Program ng Air Force at isa pang $2.2 bilyong na customer-funded research at development. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ito para sa sinasabing koneksyon sa UFO. Ang Wright-Patterson Air Force Base ang punong tanggapan ng Project Blue Book. Ayon sa artikulo ng Ohio State University na ang imbestigasyon ng Air Force sa mga UFO, ayon sa artikulong iyon, ang Project Blue Book ay tumagal mula 1952 hanggang 1969. At sa loob ng 17 taon na iyon, sinuri ng mga investigador ang halos 13,000 naiulat na mga sightings ng UFO. At sa mga iyon, 700 at isang nananatiling opisyal na tinuturing na hindi pa natutukoy. Ayon sa artikulo, nilikan ng pamahalaan ng US ang Project Blue Book noong Cold War dahil sa mga alalahanin sa seguridad at pinalakas pa ito ng pagkaobsesyon ng mga Amerikano sa mga nilalang mula sa ibang planeta. Tampok din sa artikulo ang orihinal na guhit noong taong 1947 at 47 mula sa pilotong si Kenneth Arnold na ang paglalarawan sa flying saucer ang nagpasimula sa makabagong panahon ng UFO. At mga headline mula sa kasikatan ng lumilipad na disk. Ngayon, napagpasyahan ng programa na ang mga UFO ay hindi banta sa pambansang seguridad at walang natagpuang ebidensya ng teknolohiyang mula sa ibang planeta. Pero ang lokasyon, ang particular na laboratory na yon sa Wright-Patterson ay naging sentro ng mga kwento tungkol sa UFO sa loob ng mga dekada. Bakit kaya? Bahagi nito ay dahil sa mga sabi-sabing dinala roon ang mga labi mula sa insidente sa Roswell noong taong 1900 at 47 na hindi kailanman opisyal na kinumpirma. Hindi na rin nakakagulat yon. Sila ang isa sa mga dahilan kung bakit laging nababanggit ang Wright-Patterson sa mga UFO research. Bumalik tayo kay McCaslin na namuno sa laboratorio mula 2011 hanggang sa pagre-retiro niya. Noong seremonya ng pagpapalit ng pamumuno noong Hulyo 2013, sinabi ni General Janet Wolfenbarger, commander ng Air Force Materiel Command, ang isang pahayag ayon sa publikasyon ng Air Force. Si General McCaslin ay may mahalagang papel sa pagbuo ng ilang natatanging kakayahan na ginagamit ng bansa ngayon at aasahan sa inaharap laban sa mga bagong banta.
Ang kanyang mga kontribusyon ay nagdulot ng pangmatagalang positibong epekto sa Air Force Research Laboratory, Air Force Materiel Command, at Air Force na magpapatuloy magbigay ng teknolohikal na kalamangan sa bansa sa mga susunod na dekada. Kaya nagretiro si McCaslin at nanirahan sa New Mexico. Alam natin na pamilyar siya sa lugar dahil dati niyang pinamunuan ang Phillips Research Site sa Kirtland Air Force Base sa Albuquerque, ayon sa kanyang Air Force bio. Doon siya nanatili hanggang Pebrero 27 nang sabi ng mga autoridad na umalis siya ng bahay na walang Apple Watch o telepono. Nagkaroon ng silver alert dahil sa pangambang pangkaligtasan kaugnay ng medical na kondisyon. Ayon sa mga kaibigan na nakausap ng Dayton Daily News, inilarawan siyang masugid na hiker, nagbibisikleta at skier. Isa itong taong sanay sa labas at marunong mag-alaga sa sarili sa mahirap na lugar. Kaya nabibigyan tayo ng ideya sa posibleng nangyari. Gusto kong tawagin ang isang investigador ng mga nawawalang tao para tulungan tayong maintindihan ang susunod na mangyayari sa ganitong kaso. Ipapaliwanag niya kung ano ang hinahanap ng pulis, paano gumagana ang timeline, at kung mahalaga ang ibang bagay kapag naghahanap ng nawawala. Bago natin siya papasukin, gusto ko munang linawin ulit ang isang bagay tungkol sa mga araw bago mawala si McCaslin. Dahil mahalaga ang oras ng mga pangyayari na kailangan nating tanungin direkta. Pebrero 20, sumalang si Hillary Clinton sa deposition ng House GOP kaugnay kay Epstein. Napunta sa UFO ang usapan. Naipakita na namin ang ilan dito noon. Heto ang buong pag-uusap. Noong presidente ang iyong asawa, si Lawrence Rockefeller ay nagsikap na ilantad ang tungkol sa mga UFO, UAP. Nang tumakbo kang presidente, sinabi ni John Podesta na ilalantad mo ang mga file na ito kapag nabigyan ng pagkakataon. Masaya ka bang may lalantad na ang mga file na ito? Natutuwa ako. Tulad ng sinabi ko, sa tingin ko, kailangan itong maingat na suriin para walang impormasyon tungkol sa pambansang seguridad ang mailantad. Pero ito ay isang issue na talagang mahalaga para sa napakaraming tao. At sa tingin ko, kung anuman ang maaring ilantad, ay dapat ilantad. Mayroon bang programa na particular na tinutukoy na alam mo? Wala akong alam. Tulad ng nabanggit mo, si John Podesta, na isa sa aking mga tagapayo, ay talagang interesado sa isyung ito. At kung ako ay nahalal, tiyak na makikinig ako sa kanyang payo. Salamat sa pagpayag mo tungkol dyan. Kasama natin ngayon para tulungan tayong maintindihan ng lahat ng ito ay isang kaibigan ng programa, si Steve Fisher, isang pribadong investigador na dalubhasa sa mga kaso ng nawawalang tao. Abang kasama nating si Steve, kagagaling lang niya sa search and rescue mission at nasa hotel siya ngayon. Dedikasyon ito ni Steve sa sidebar. Steve, salamat sa oras mo. Pinahahalagahan namin ito. Salamat sa pagbita sa akin. Naipresenta ko na ang background ng general, koneksyon sa Wright-Patterson, anunsyo ni Trump, deposition ni Clinton at emails ni Podesta. Gusto kong magsimula sa isang malaking tanong dito. Kapag tinitinan mo ang isang kaso ng nawawalang tao na ganito, na talagang kakaiba, at ang dami pang nangyayari sa paligid, hindi mo talaga pwedeng baliwalain ang konteksto. Paano mo bilang isang investigador, sisimulan ng pagsala? Siguro ang pinakamagandang paraan para sabihin ito, kung alin ang maaring mahalaga, at alin ang maaring ingay lang. At iyan ang buong sikreto dito. Ang masalang ingay na yan dahil sa background ng taong to. At alam mo na sigurado maraming ingay, mga usapang konspirasyon. At bilang mga naghahanap, hindi namin alam mo, mari lang kaming kumasa sa kung ano lang talaga ang meron kami. At sa tingin ko, ang tinitingnan ko, alam mo, kung ako ang isa sa mga search commander, ay ang katotohanan na iwan ng telepono at relo. At may usapan na, inactivate nila ang, sa tingin ko may silver alert doon dahil sa ilang issues sa kalusugan. At kahit na mukhang napaka-fit at aktibo siya, pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang uri ng issue sa kalusugan. Kaya parang may nangyayari talaga doon pero hindi niya pwedeng baliwalain, alam mo na. Ang kanyang background. Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit mahalaga na inactivate nila ang silver alert? Well, i-activate nila yon kapag may isang tao na mahina or lalo na kung talagang mahina. At kadalasan dahil umaasa sila sa gamot or may mga iniindang sakit na maaring hindi nila kayanin mabuhay ng ilang araw sa labas. At itong taong ito, base sa mga kwento ng mga kaibigan niya, sobrang aktibo at kabisado niya ang lugar. At isa sa mga kaibigan niya ang naglarawan sa kanya bilang isang Olympic level na skier.
kahit malakas, sanay sa gubat at may military background, nag-activate pa rin sila ng Silver Alert. Napaisip ako kung may bago siyang diagnosis or kung ano pa, alam mo na. Pero haka-haka lang naman. Hindi naman ibig sabihin na kapag may silver alert, may mental na kakulangan agad. Baka lumabas lang sila ng kusa. Baka hindi nila alam ang nangyayari. Pwede rin, hindi para ikumpara. Pero tulad ng kaso ni Nancy Guthrie, na kailangan ng gamot araw-araw. Kung wala siyang access sa gamot, pwedeng magdulot ito ng malubhang epekto. Posible rin bang ganoon ang mangyari? Alam mo, tumatanggap siya, ulitin ko, wala akong alam sa medical niyang kasaysayan. Pero baka may kinalaman ito sa kalusugan, kaya kailangan siyang mahanap agad. Tama ka dyan. At ang totoo niyan, sila ay talagang mahigpit at nag-aalala tungkol sa mga pagdabag sa HIPAA. Kaya malamang hindi rin alam ng mga naghahanap kung ano talagang condition sa kalusugan. Alam ng mga namumuno sa paghahanap, pero malamang hindi rin nila sinasabi. Sinasabi lang nila na ito ay isang taong may inaasahang gamot o pangangailangan. Pero sa halit na voluntaryong nawawala, ito ay isang taong talagang mahina at parang Amber Alert para sa mga bata, alam mo na. Gusto lang kitang tanungin tungkol sa timeline na ito, okay? Gusto ko ring linawin habang sinasabi ko ito. Kasi nung una, hindi pa naiugnay ng mga investigador ang mga ito. Hindi rin naman namin sinusubukang pagdugtungin ng mga ito. Pero nagtatanong lang kami dito. Sa tingin ko, kailangan namin gawin yon. Kapag tiningnan mo ang timeline na yon, kung kailan nila pag-uusapan ang paglalabas ng mga UAP, UFO na materyales, may nakikita ka bang anumang babala o red flag doon? O sinasantabi mo lang yon? Nakatuon ka lang ba sa mga aktual na detalye? Sabihin mo sa akin. Dapat mong isantabi yon at magtrabaho sa teorya ng paghahanap. Pero mahirap dahil kahit di pinag-uusapan ng mga investigador, nasa isip pa rin nila, di ba? Ibig sabihin, mahirap paliwalain pero mas madalas nauuwi lang talaga ito sa mga kakaibang coincidence. Alam mo yun? At alam mo, ang masasabi ko, siguro pagdating sa paghahanap, alam mo, dahil sa background na yon, ang mangyayari ay magkakaroon ng malaking tugon. Alam mo, nagkaroon ako ng kaso noong Hulyo tungkol sa isang siyentipiko ng JPL at NASA na nawala sa LA National Horse. Unang beses kung naghanap kasama ang National Guard gamit ang mga Black Hawk. Sa tingin ko, ganito rin gagawin nila para sa ginoong ito at papakilusin nila ang lahat. Lahat ay sasali. Malaki ang magiging tugon. Oo, nangyayari na. Interesante. Opisina ng sheriff pa rin ang lead, pero ngayon kasama na rin ng FBI at tumutulong ang Albuquerque Field Office. Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit natin ito nakikita at ano ang ibig sabihin nito? Kapag tinatawag ang FBI sa isang kaso ng nawawalang tao, ano ang itsura ng pagtulong nila mula sa kanilang pananaw? Ano ang ginagawa nila? At bakit sila magiging kailangan para sa isang kasong tulad nito? Bail may ilang iba't ibang paraan. Hiningi na ang tulong nila, alam mo. Kaya pwedeng humingi ng tulong ang mga ahensya sa FBI kahit hindi sakop ng FBI ang kaso. Kaya kung ito ay hindi, alam mo, National Forest Man o iba pa, pwede pa rin silang humingi ng tulong sa FBI. At maraming ahensya tulad ng nakita natin sa, alam mo, Tucson ay nag-aatubili. At maraming ahensya ang tatanggap ng tulong na yon. Kaya ang FBI ay naroon bilang support agency dahil ang lokal na jurisdiction ang mamuna. Pero mas marami silang resources. At kung makuha mo naman, kung makuha mo, alam mo, ang border control, may kakayahan silang maghanap gamit ang mga aso at helicopter. Kung dadalhin mo ron ang National Guard na malamang gagawin nila, meron kang advanced thermal imaging at military equipment. Kahit support agency lang sila, walang nagsasabi sa kanila ng dapat gawin. Parang binibigyan lang sila ng mga lugar na hanapin at mas malaki ang kakayahan nila kaysa sa mga lokal na sheriff. Paano yung koneksyon sa Air Force? Ayon sa sheriff, nakikipag-ugnayan sila sa Kirtland Air Force Base. Pero si McCaslin ay nag-retired na ulit yata noong 2013. Kitang-kita na matagal na siyang namumuhay bilang sibilyan. Bakit kaya makikialam ang Air Force? Ano kaya ang papel nila sa kasong ito? Hula ko lang at hula lang talaga ito. Siguro dahil mataas ang posisyon niya noon at alam mo na may connection siya doon. Hindi lang siya basta-basta, kumbaga, siya ang namahala ng malalaking programa doon. Kaya siguro ganun. Pareho lang din ito sa nakita natin sa siyentipiko ng JPL.
Alam mo, ganun talaga. May isang tao sa NASA na tumawag para humingi ng tulong sa isang ahensya ng gobyerno. At sinabi, uy, nawawala ang isa sa mga siyentipiko namin habang nag-hiking. Sumunod, lahat ay handang tumulong. Sa tingin ko, ganun din mangyayari dito. Pero alam mo, sino ba nakakaalam? Sa pangkalahatan, kahit hindi isama ang kanyang credential at nakaraan, walang kumpirmadong saksi, description ng suot, o alam na direksyon ng paglalakbay. Basta na lang siyang nawala. Medyo matagal-tagal na rin, alam mo yon? Kakaiba ba yon? Talagang hindi ba normal yon? Sasabihin mo ba, Jesse, na ganito talaga minsan sa mga kaso ng nawawala? Hindi naman ito laging kakaiba. Yung cellphone at redo na naiwan, madalas namin makita yan. At hindi ito magandang palatandaan. Napapaisip tuloy ako kung may natanggap siyang diagnosis or kung ano man, kamakailan lang. Pero kapag nakita natin na iwan ang mga tracking device na pwedeng subaybayan, sanay siya sa labas pero 4 na araw na siyang hindi natatagpuan kahit maraming resources ang ginamit. Napapaisip tuloy ako kung ginusto niya ito. Kung siya, alam mo yan, kung may nangyayari sa buhay niya na, alam mo yan, ayaw niyang matagpuan siya. At saka para malinaw, hindi pa natin sigurado yon. At para malinaw din, hindi pa rin naman alam mo yon sinasabi ng mga autoridad ng direkta o hayagan na may nangyaring masama. Tama ba? Na ito ay kidnapping. Na ito ay kriminal na investigasyon. Maraming ahensyang nagtutulungan para hanapin siya. Napag-usapan natin si McCaslin bilang tao, hindi bilang general. Sabi ng asawa niya, mahilig siya sa outdoors at masugid siyang skier. Isa siyang hiker. Gusto ko talagang pag-usapan yung malaking issue dito dahil hindi natin maikakailan na ito ang dahilan kung bakit tayo nandito. Kaya lumabas ang pangalan ni General McCaslin sa nahak na email ni Podesta na nabanggit ko noong 2016. Si Tom DeLonge, gitarista ng Blink-182 at UFO researcher, sumulog kay Podesta na kasama niya si McCaslin, tinulungan siyang buwi ng advisory team. At alam daw ni McCaslin ang gusto niyang makamit. Batay sa mga dokumentong tiningnan ng Rolling Stone magazine, tila sumulat si DeLonge kay Podesta sa isang palitan ng mensahe. Pagbagsak sa Roswell, dinala ito sa laboratorio ng Wright-Patterson Air Force Base. Si General McCaslan ang namuno sa laboratorio hanggang ilang taon lang ang nakalipas. Hindi lang niya alam kung ano ang sinusubukan kong makamit, tumulong din siya sa pagbubuo ng aking advisory team. Isa siyang napakahalagang tao. Ngayon, kailangan nating linawin ito. Ayon sa Newsweek, walang opisyal na tala na si McCaslan ay naging tagapayo ni DeLonge. Hindi nagkumpirma o nag-deny si General tungkol dito. Bukod dito, matagal nang binuo ni DeLonge ang kanyang kredibilidad sa larangang ito. Itinatag niya ang To The Stars Incorporated, sumulat ng op-ed sa Newsweek noong 2019 tungkol sa investigasyon ng Amerika sa mga UFO at lumabas sa isang Netflix docuseries ukol dito. Kaya kahit sangkot si McCaslan mo hindi, malinaw na inilagay ni DeLonge ang sarili niya bilang insider. Steve, balik ako sa iyo dito. Tingnan mo, ang iniisip ko, yung malaking issue dito ay kung may masamang nangyari at konektado ito sa kanyang nakaraan. Hindi ba dapat ginawa ito nang hindi napansin ng autoridad o publiko na nawawala siya? Parang interesting isipin, di ba? Ngayon, lumalaki ang ingay dito. Napasok na sa balita at pinag-uusapan ng tao. Lalo tuloy nagmumukhang kahina-hinala. Kaya para sa mga naniniwala na may nangyari sa kanya na konektado sa kanyang nakaraan, hindi ko alam kung ito ba talagang gagawin mo. Yung mga patuloy na naniniwala, sila talaga ang malakas ang boses. Kung papansinin mo pa, lalo lang silang lalakas. Kaya hindi ko iniisip na ganito nila gagawin. Sa totoo lang, yung asawa niya, nakita ko yung sinabi niya na hindi siya naniniwala. Wala siyang dahilan para pagdudahan na may foul play. Pero yung lalaki, may kakaibang nakaraan, pero kailangan mong maintindihan. Kailangan din nating tanggapin na hindi lahat ng UFO ay tungkol sa mga alien. Kahit anyan, weather balloon, spy balloon, or kahit anong hindi pa natutukoy na bagay. Pero nagtatrabaho siya sa mga bagay tungkol sa propulsion at talagang nakaka-interest. Malamang marami siyang alam, ibig kong sabihin. Talagang marami siyang alam. Pero gaya ng sabi mo, matagal na rin siyang retirado. Kaya.
Sa tingin ko, magiging ingay lang ito at nagkataon lang at may iba pang nangyayari. Pero alam mo, hindi mo talaga masasabi. Ibig sabihin, napakakaiba talaga nung panahon na ginagalawan natin ngayon. Talagang kakaiba. Iniisip ko rin kung gaano mo kayang tingnan ng ginagawa at nakaraan niya. Sa tingin ko, classified lahat ng record na yon, kahit pribadong investigador o lokal na pulisya ka. Siguro FBI lang ang mas may access dyan. Gaano kalalim ang kaya nilang makita sa mga record na yon? Sa tingin ko, komplikado yan. Pawang hula lang ito. Marahil kakaunti lang sa FBI ang may access sa impormasyong yon. At sila pa ay mga nasa pinakamataas na posisyon, hindi yung mismong naghahanap. Mga classified ito ng militar at kakaunti lang ang may access kahit sa hanay nila. Sa tingin ko, iilan lang talaga ang nakakaalam nito. Kaya yung pribadong investigador bilang tagahanap, bilang sheriff o deputy sheriff, malamang wala talagang access. Malamang wala talaga silang alam. Kaya hindi rin nila maisasama yon maliban sa mga haka-haka. Sa tingin ko, walang nagbe-brief sa kanila na eksakto kung ano ang alam niya at kung ano ang pinagtatrabahuan niya at mga ganung bagay. Para sa akin, mananatili pa ring lihim ang lahat. Bago tayo magtapos, gusto ko lang balikan itong tsorya mo na nabanggit mo na rin. Maaring totoo talaga ito. Kung nga sa sitwasyon siya, nakusa siyang umalis, okay? Gaano kahirap magtago para hindi ka mahuli? Gaano kahirap magtago para hindi ka matagpuan ng mga autoridad kung lahat ng mga ahensya ay naghahanap sa'yo? Nakakita na ako ng mga ganong kaso dati. Minsan sa mga mabundok na lugar o sa mga kagubatan. Gaano nga ba kahirap para sa isang tao na biglang umalis at hindi na matagpuan? Kung talagang malam sa gubat ng tao, kaya nilang gawin basta pag-isipan mabuti at mahanap ng paraan. Karaniwan, ganito ang nangyayari kapag natagpuan sila sa tubig. At alam mo, kailangan mo maghintay ng ilang araw bago alam mo na dahil sa nangyayari sa katawan kapag nasa tubig ito. Pero may ilang tao na, alam mo, na matatagpuan natin halimbawa kung nakuha nilang diagnosis na ito at nagpasya silang ayaw na nilang mabuhay ng may ganon. Minsan nagtatago ang mga tao ng maigi dahil hindi nagbabayad ang life insurance kapag nagpakamatay sila. Kaya, alam mo, pinag-iisipan talaga ng mga tao ang mga bagay na yan. Mahirap talaga, pero ang lalaking sanay sa kabundukan at may alam sa militar, kayang gawing mahirap ito. Sa tingin ko, kung may anyong tubig doon, magsisimula ang matinding paghahanap sa tubig. At muli, para lang maging 100% malinaw, ito ay puro haka-haka lang. Puro teorya lang ito. Hindi pa malinaw ang dahilan ng kanyang pagkawala, kaya hindi siya makita. Sa search and rescue, umaasa kami sa estadistika at mga palatandaan mula sa nakaraan. Sa totoo lang, at ito ay mga modelo na ginawa o pinapanatili ng kagawaran ng katarungan na meron kaming abscess. Kinukuha nito lahat kaya nagbibigay lang ito ng posibilidad at ilang palatandaan tungkol doon. Wala akong impormasyon mula sa loob tungkol sa nangyayari sa paghahanap, kaya puro posibilidad lang ito. Sana nasugatan lang siya, buhay pa, at matagpuan nila. Steve Fisher, salamat sa oras mo. Malaking bagay ito. Salamat. Iyan lang muna mula sa Sidebar. Salamat sa pagsama mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify, o saan man kayo nakikinig. Mapapanood din kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram, at Jesse Weber Live sa News Nation, Lunes-Biyernes, 11:00 ng gabi Eastern, hanggang sa muli mga kaibigan.